Nako, breaking news! Nakakaiyak na mensahe dito galing mismo kay Kitty Duterte na alam naman natin sa mga sunod-sunod na nangyayari sa pamilyang Duterte, no? Dito natin makikita talaga kung sino talaga may mali. Ang Duterte ba o talagang yung mga nanguusig, no? Alam mo, lahat ng tao may kasalanan, lahat ng tao may kapintasan, lahat ng tao, lahat ng naging politiko, anak ka naman politiko, and meron tayong lahat na kasiraan sa sarili natin, no? Mayroon tayong nagawang kamalian sa ibabaw ng Pilipinas o ng mundo, pero hindi sapat ang kanilang hindi sapat ang kumbaga yung ginawa para sa pamilyang Duterte ay hindi tama ang ginagawa nila, no? Kasi ganito lang kasimple yan eh. Isipin mo, Tatay Digong ang tumakbong presidente nanalo. Galit sila kay Tatay Digong. Kung ayaw man nila si Tatay Digong sa lahat ng kanilang ginawa, okay, granted na parusahan nasa dahig na. Okay, ito na. Babayaran ni Tatay Digong yung kanyang ginawang kasalanan dito sa dahig. Pero ang tanong, anong kinalaman ni Kitty Duterte? Anong kinalaman nila Pulong? Anong kinalaman nila Baste at nila Sara Duterte dito? Anong kinalaman? Yung bang ginawa ng tatay niya na ayaw nyo, ha? Ipinapasa nyo sa mga Duterte? Kasi ang iniisip ng iba, naku, si Sara Duterte, naku, gugurgur din yan, naku, parang tatay niya, ganyan din tatay niya. Bakit ganon? Hindi pa nga tumatakbong presidente itong si Sara. Ibig pa lang sabihin ganito, nung patayin ni Cain si Abel, paborito ko linya to ha, nung patayin ni Cain si Abel, gano'n din ba si Eva at Adan, mamamatay tao na rin? Na? Nung patayin ni Cain si Abel, pati ba si Abel ay masama na rin? Kasi masama yung, yung lahi ni Abel kasi pumatay si Cain eh. Ganun ba yun? Ha? Hindi hinuhusgahan nyo. Hindi nyo muna paupuin si Sara. O kaya, number 1 sa survey, nakaupo. Iba sa tatay niya. Malay nyo, hindi naman talaga ito tatay niya. Ayaw niya ng gurgur. Ayaw niya, matapang lang siya siguro. Papa-implement, kahit sinong presidente naman eh. Ha? Matapang bakit yung administrasyon ba ngayon? Hindi ba, wala bang gurguran nangyayari? Ha? Hindi mang gurgura, pero yung mga kriminal naghanap, di ba? So, bakit nila hinuhusgahan? Hindi dahil sa galit nila sa Duterte. Ayaw nilang maupo dahil mauunahan sila sa posisyon. Kasi yung dilawan nila, yung isang na senadora na gusto tumakbong bilang presidente, nangangarap maging presidente, upod ng plastic, ha? Hindi mananalo yon. Di ba? Kaya gusto nila mawala si Sara para yung ma-sure ball. Di ba? Ganun din to. Akala nila gaganti ang Sara, gaganti. Yan nasa utak nila eh. Gumagawa sila ng sarili nilang multo. Di ba? Isipin mo, Tatay Digong talo na nga sila eh. Dapa na nga eh. Dapa na nga eh. Pinagbabayar Tatay Digong, nakulog na sa dahig. Hindi natin alam kung habang buhay na makulong yan doon. Halos almost na habang buhay na kasi imagine, matanda na. Kailan pa makakalaya yun? Hindi natin alam kung kailan. Hindi pa pinayagan ng ICC. Itong interim release yata, itong petition, itong inahain nila. Di ba? Yun, tama na yun eh. Okay na yun eh. Pagbabayaran nila eh. Pero pati ba naman kamag-anak gagantuin mo? Grabe na yan. Alam mo sino gumagawa niyan? Si Lucifer. Kaya lahat ng, ito lang ha, ang isang kasalanan na hindi ka kasi alam mo, ang sabi niya nila ang Diyos niya nagpapatawad eh, di ba? Pero ang isang tao na hindi mo kayang patawarin at pati yung kamag-anak wala namang ginawa sa iyo pero di mo pinapatawad, isa lang ang ehemplo niyan, si Lucifer. Kaya lahat ng galit kay Duterte, okay lang. Granted, mauunawaan mo kay Pangulong Duterte. Pero lahat ng galit sa pamilya Duterte, wala ka namang ginagawa. Lucifer po yan, sinasamba niyan. Yun lang po yun. Tandaan nyo ha, si Lucifer ang sinasamba niyan. Hindi naniniwala sa Diyos yan. Kaya sabi ko, lahat ng hindi naniniwala sa maleta, anti-Kristo. Totoo yan. Di ba? Ganun kasimple lang yun. Masakit, di ba? Okay, pakinggan natin si Kitty Duterte sa kanyang nakakayak na mensahe. Sa kabila ng mga narinig niya pero hindi niya rekta sinagot etong si Terliling, pero ang tatay niya halo-halo na emotional. My mother, I will not be answering any questions for today, but I will be relaying a message. So, the day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber what I posted on social media that day. It said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go unfailing. I will stand by the promise I made you today. I love you.
And dare I say, it did go until. No? There is nothing and no one on this earth I will not face for my family, for my papa. Um, you know, for me to be able to love this fearlessly at such a young age speaks volumes on how Rodrigo Roa Duterte raised me. Um, do not be fools and think he will die with his body. Mm. His fire burns in the bluest of blue through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, and through me was nobody yet but Justice Kitty. Isipin mo, batang-bata to. Ilang taong pa lang to? 21, 22. Nangyari yung presidente nito, 2016 si Duterte, di ba naupo? 2017, 18. Palagay natin 2018 na kalipas sa 2 taon, no? Ilang taon na to? 22 to ngayon eh. Minus 10 mo, 12, 12 years old. Yung 14 years old, tumanggap ito nang galing kay ano, nasasabi na drug money. Ito tumanggap. 14 years old. Ha? Hindi, siguro true father. Ito, para kay Kitty, para ganito. Ganun ba 'yon? Ganun ba ano 'yon? Asan ang ebidensya? Ang sakit nun, masakit 'yon, ya? Sabihin nila, masakit daw ang katotohanan. Asan ang ebidensya? Madaling sabihin na ito tumanggap, ito, asan ilatag mo 'yung ebidensya? 'Di ba? Madaling sabihin ay pumunta ako sa mall. Pumunta ako sa isang kilalang mall. Ay nakita ko siya sa kilalang mall. Pumunta yan at tumanggap ng pera yan. Daling sabihin, di ba? O asan ang ebidensya na pumunta siya sa mall at tinanggap yung pera? Nasaan? Dapat may resibo, madaling gumawa, no? Nasaan? Wala. Huwag na yung CCTV. May witness ka ba? May testigo ka ba na magpapatunay doon? Yung araw na yon, ganong investigasyon eh. Ang dali na pala ngayon, no? Sa kwento lang okay na. Maniniwala sila. Pero yung 18 marid, may ebidensya, may kwento, may detalyado, may testigo, may lahat, meron. Tugma sa lahat ng kinanta, lahat ng ano, hindi pinaniniwalaan. Di ba? Ganyan to mga to, kakasabwat. Sabi niya nila, hindi na magkakasabwat to. Ito isang malaking sindikato na kung saan lahat magkakampi-kampi. Kung lahat saan ay nagkakaisa sa isang kaba ng bayan. Pinagtatakpan. Hindi ka nga nakasali dyan sa maleta na yan, yung chairman ng Blue Ribbon. Pero, pinagtatakpan mo lahat ng nangyayari, masahol ka pa sa kumampi, di sana kumampi ka na lang. I would also like to say na he's strong as ever, strong still, while his body might become frail. Spirit as breakable as always. He, wala eh, I didn't really discuss what happened today, but I asked him lang, what you feel, what you think, what you want them to know. Invictus, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and fears looms but the horror of the shame, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate or how charged with punishments the scroll. And he did tell me to emphasize this part. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Biruin mo, kabata-bata, naranasan niya yung ganyan. Palagay natin may kasalanan ng pamilya niya. Ba't mo dadamay siya? Ba't mo dadamay siya? Yung bang tatay na nagkasala, pati yung ina na nagkasala, yung kapatid na nagkasala, dadamay mo yung anak. Nasa ng kaluluwa mo? Di ba? Wala kang kaluluwa. Ha? Alam mo, ito lang sabihin ko sa kanya. Alam niyo na kung sino yun, ha? Walang kang kaluluwa. At hindi lang walang kaluluwa, ha? Nabubuhay ka sa puot sa galit sa mga Duterte. Masama yan. Ang sama ng payo niyan. Biblia nagsabi, ang masamang tao, masama ang pinapayo. Papayo-payo ka, ha? Walang kaluluwa yung tao na yun. So, he will live longer than you think.
His immortality will be seen on the minds and in the hearts of every Filipino he has saved, and very long after that through his every descendant. So, if you've noticed, the strongest and most controversial personalities are always either to love or to hate. So remember this, no matter how much you hate PRRD, there will always be someone, no scratch that, there will always be millions who love him just as much or even more. Yes. If you think you will win, no, you will not. Because either way, Invictus. Thank you. Mapapayak na si Kitty, no? Kita niyo, naluluha na siya. Ito alam naman natin kagahapon, pinag-usapan si Kitty Duterte at nadamay niya. At syempre, naging emotional lahat ng bagay. Ang mensahe naman ni Kitty, hindi naman para sa lahat naman yun, lalo sa nangyayari sa Tatay Digong niya, hindi nakalaya, di ba? Ginanyang ginipit na nangyari na imbes na dito litisin sa Pilipinas, biruin mo ibang lahi, ililitisin mo kapwa Pilipino mo. Kahit gaano mang kasama ang Pilipino nagkasala sa'yo o nagawa sa bansa, huwag mo litisin sa ibang bansa. Pinamigay mo ang soberenya natin, di ba? Binabastos mo ang ating jurisdiction. Parang ganito, halimbawa, may anak ka, ha? Palitin natin. May anak ka, o kaya ka mag-anak mo, payag ka lilitisin yung anak mo doon sa kapitbahay mo pagagalitan, papaluin ng ibang magulang, ha? Hindi ka papayag. Bakit? Insulto yun. Maliban na lang kung wala kang kwenta kapamilya-pamilya mo, wala kang kwenta dun sa sambahayan mo. Pinababayaan mo, wala kang pakialam kahit pagalitan ng ibang kapitbahay. Ganon din sa Pilipinas. Wala kang pakialam sa bansang Pilipinas kahit may madampot na ibang lahi na tiga rito sa atin, na galing dadalhin sa ibang bansa, ibig sabihin wala kang pakialam sa bansang Pilipinas. Ganon lang kasimple yun. Di ba? Ito, pakinggan natin tong AMLC kung AMLAC na sinasabi na kung bakit maraming transaksyon. Ako po, ito, papakita ko po yung passbook ko sa inyo, pero syempre, hatakpan ko na lang. May passbook ako rito, ito. Nakita nyo, dami oh. Hatakpan ko na lang yung ano ha. Dami oh, daming transaksyon oh. Alin nyo naging transaksyon ko dito? Tignan nyo ha, tignan yung passbook ko ha. Nag-withdraw ako ng, magkano ba withdraw ko rito? 49,000 nag-withdraw ako. Pero total transaction ko, mag-1 million. 49,000 lang yan ha. Kasi pabalik-balik eh. May 49, binalik ko ng, nag-withdraw ko ng 49. After a day, 2 days, binalik ko ng 52,000. Tapos, nag-withdraw ko ng, sa 52,000, nag-withdraw ko ng, naalala ko yun eh, nag-withdraw ko ng 5,000, binalik ko siya ng 15,000. Kasi nga, syempre, diskarte yun eh. May trading, may tumutubo, may diskarte ka, yung pautang mo, yeah, naisingil mo, syempre sa mo dadalhin yun, syempre, lalagay mo sa bangko mo, di ba? Baka mawala eh, baka masunog, di ba? Masunog, magalaw mo pa, lagay mo sa bangko mo, syempre. Ang dami kong transaction. Nabilang ko nga kung ilang transaction ko. Alam mo ilang transaction ko? Nagulat ako. Atakpan ko na kung ano yung bangko ko ha. Alam mo ilang transaction ko? Nagulat ako. Ha? Na nag-withdraw lang ako na pabalik-balik ha, 49,000 ha. Umaabot ng 5 kulang-kulang ano, dali. Ito, mga 50 million. Pero di ko pera yun ha. Wala akong 50 million. Di ba? Yun lang winidraw ko ha. Kung umabot ng ganon, dalawa pa eh. Baka umabot pa ng 100 million. Umabot ng 100 million to eh. Di ba? Ang laki ha. Kasi pera, araw-araw, pag ganun, araw-araw, balik, withdraw, withdraw. Send sa cellphone, send dito sa sa application, send, balik dito, kuha dito. Yun ang pera, ganoon eh. Alam mo yun? Tubo-tubo eh. Diskarte yun eh. Kaya ito, pahinga natin. Yung sinasabi niya tungkol dito sa transaction kay Sara Duterte, ang daming matatanga nito. Ang daming mga tameme dito. Tapos na niya yung sinasabi nila Trillanes na ill-gotten wealth sa kanila redon na unexplained wealth. Kasi ipinakita na sa hearing dyan sa Justice Committee sa Kongreso ang bilyon-bilyon doon sa mga transaksyon sa bank account ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Anong masasabi niyo mga DDS? Ito lang masasabi ko sa inyo.
mga tangalista at hindi nakakaunawa doon sa tinatawag na transaction. Mga bungol. Hindi nyo nauunawaan yun? Sige, papaliwanag ko sa inyo. Actually, yung nakita ko kanina is 3 billion pesos. Maliit yun eh. Hindi to mauunawaan ng mga taong walang ipon. Tandaan niya, hindi mauunawaan to. 2007 pa nagsimula hanggang ngayon. So, almost 2 decades, almost 20 years yon. So, maliit yung 3 billion na yun kapag ang pinag-uusapan mo ay transaction. Bakit? Papakitaan ko kayo. Yung 2 million, magiging 1 billion 100 million yan. Kaya, sa loob lang ng isang dekada o 10 taon. Paano yun? Hindi nyo kasi nauunawaan ito eh. Kasi ito'y karunungang nakalihim sa hiwaga. Kaya mamaya, pagkatapos niyang hearing dyan, ang magiging bashers na ng mga congressman, lalo na itong si Tere Redon, yung mga bank teller. kasi, di ba? Ewan ko ba, alam naman ito ni Redon, pero, pakita natin sa inyo kung paano nangyari yon. Kunwari ako, meron akong 2 million pesos lang. 2 million pesos lang. Ang gagawin ko, i-deposito ka siya sa bangko. Kunwari, nagdeposito ako sa unang araw ng buwan. Diba? Kunwari ay January 1. Sabihin natin, hypothetically naman ito, kunwari ay bukas ang bangko ng January 1. Nag-deposito ako. Ang diniposito ko ay yung 2 million pesos ko. So, ang magre-reflect doon sa transaction ay 2 million. Tandaan niyo yung salitang transaction kasi yun ang pinapaulit-ulit nila sa hearing. Transaction. At tandaan niya, walang sinabing pera ni Sara yon 6.6 billion. Hindi pera Sara. Transaction yon. Tandaan niya, naligaw ang mga loyalista pati mga pinklawan. Ang masama nito, alam nila kung ano yung transaction yung may mga pera dyan. Pero hindi nila sasabihin sa taong bayan yan. Therefore, nililigaw nila ang taong bayan. 'Di ba? Yan ba may pagmamalasakit sa taong bayan? Ang isang tao nagtatanong sa iyo, pag hindi mo sinagot ng diretso kung nasaan yung tamang daan, isa lang ibig sabihin nun, nililigaw mo siya. Yung billion-billion, yun ang amount nung transaction. 2 million, diniposit ko. Yun ang actual money ko On the third day, ay winidraw ko yung 500,000. Okay. Kung magkano na lang natira sa akin doon? 1.5 million. Pero yung 500,000, hindi ko siya ginalaw. Hawa ko lang. On the 4th day of January, ibinalik ulit. So may transaction na naman akong 500,000. On the 7th day, naisipan ko na i-withdraw ang 1 million. I-withdraw ko yung 1 million. On the 10th day of the month, ibinalik ko yung 1 million. 12th day, kinuha ko yung 700,000. On the 13th day, kinabukasan, ibinalik ko yung 700,000 ulit. 17th day, kinuha ko yung 1 million. 20th day, ibinalik ko yung 1 million. Kumbaga, kunwari ay every other day ko ginagawa yung mga transaction. Every other day. Okay. On the 23rd day, nag-withdraw ako ng 500,000. Pagkatapos ay, on the 27th day of the month, ibinalik ko yung 500,000. Sa isang buwan, nagkaroon ako ng 12 transaction. Mula doon sa 2 million ko, nilaro ko yung 2 million ko. Nilaro ko siya. Ginagawa ito ng marami. Hindi alam ito ng mga tangalista kasi wala naman yung mga bank account. O kaya may bank account sinasangla pa. Kaya sabi ko sa inyo, magiging basher nitong mga congressman na tumamaya, yung mga bank teller. Sa mga bank teller dyan, magsalita ko kayo. So sabi ko nga, sa 12 transaction ko sa loob ng isang buwan, ang nilaro ko lang ay yung 2 milyon. Idiniposito ko, tapos yung 1 milyon, nilaro-laro ko siya.
Takanta yung mga yan, malaki na 2 milyon sa mga yan, sa mga inosenteng mahihirap. 2 milyon, malapakalaki, nakakala bilyon-bilyon na. Ugok. Sahod lang yan ng isang sikat na vlogger. Hindi ho ba? Minimum sahod lang yan ng isang sikat na vlogger. Kasi baka yung 1 milyon, kunwari, yun ay puhunan ko. Pinaninegosyo ko yun. So, nandun lang siya. O kaya naman naka-idle lang. Pwedeng ganon. Pero ang pinaglalaroan ko lang yung 1 milyon. 1 milyon lang pinaglalaroan ko, ha? Sa loob ng 1 buwan, mula doon sa 2 milyon na idiniposito ko at 1 milyon na nilaro ko, ang magiging record or transaction nun na magre-reflect doon sa aking, sabihin natin na, passbook ko Okay. ay 9.4 million Grabe, pesos. 2 milyon na nilaro niya. What if pa kaya, halimbawa si Sarah, na meron 80 million, meron mga time na yun, meron sa bangko 30 million. Si Senator Marcoleta nga, may 15 million na pera sa bangko eh. Ang negosyo niya lang, isa lang farm lang ata. Pero may 30 million to 40 million. Hindi nangurakot si Senator Marcoleta, ba sabihin nangurakot yun. Hindi nangurakot yun. Ha? Meron 50 million. Yung kakilala ko nga lang, na may-ari ng klinika, na sikat din yung clinic sa bayan dito sa lugar namin. Maniwala ka, meron siyang ipon 21 million sa bangko. Malakas niya alam siya magsugal, kaya medyo natatalo siya. Di ba? Pero, pwede siya magkaroon, duda ko si Sarah, nagwi-withdraw ng mga 20 million, tapos pinapasok niya is 15 million. Ang laki ng transaction nun. Ilagay nyo sa mga Google, sa ChatGPT, kung anong laki. Dito na lang, para hindi kami hirapan. Itanong nyo sa mga bank teller. Biro mo, yung 2 milyon ko, diniposito ko, ang nilaro-laro ko lang ay yung 1 milyon, withdraw, deposit, withdraw, deposit, or in, out, in, out, in, out, out, am I in and out? Ganon. 9.4 million. So kung uulit-ulitin ko yan sa loob ng 1 taon, kasi ginagawa yan, magtanong kayo doon sa mga kilala nyo ng mga negosyante, ginagawa nila yan, nilalaro nila yan. Parang trading kasi yan. Bibili ka, bibenta mo, saan mo ilalagay yung pera mo? On cash on hand mo, kalagay mo sa bahay, may bolt ka? O pwede, may bolt ka. Pero ba lahat ng, halimbawa, yung bolt mo, magkano laman no? Mga 500,000 lang yun, 1 million to 1 million. Hindi ka naman maglalagay sa bahay mo ng 50 million 20 million kung masunog bahay mo, di wala kang laban. Kung pasukin bahay mo, di wala kang laban. Di ba? Pagbantaan ka, may nakakaalam, may pera ka pala doon. Di ba? Yung kamag-anak mo, nainggit, nadulas, may pera si gano'n doon. Yari ka. Di ba? Kaya ibig sabihin, pag ikaw nag-trade o kaya nag-negosyo ka, kumita ka sa gantong araw, itong linggo na to, pinapasok mo agad sa bangko. Malaki transaction yun, tapos withdraw ka kagad, para nagpapautang ka, nagpapasahod ka. Alam niya naman nagpapasahod. Pag nagpapasahod ka, magkano withdrawin mo? Ang dami mong tauhan. Withdraw ka 1 million. Tapos, pag napasahod ka na, kumita yung company mo, agad-agad, ipapasok mo sa bangko. Ang dami mong transaction. Baka nga yung mga negosyante, hindi lang 1 billion, hindi lang 3.5 billion transaction Baka umabot pa ng 7 billion ng transaction Alam nila, hindi ko na sasabihin kung bakit hindi ako pala, bakit sinasabi ng mga ginagawa ng mga negosyante yan. Diba? May diskarte yan, kaya nilalaro-laro nila. Pasok, labas, pasok, pasok. Diba? Ginagawa yan. Sa loob ng 1 buwan, yung 1 milyon na nilaraw mo, mula dun sa 2 milyon, umabot ng 9.4 million ang recorded doon sa transaction. Sa loob ng 1 taon, ito ba napaliwanag ito ni Mr. Trillanes? Dapat pinaliwanag niya rin to para hindi siya Mr. Trillanes, sana pinaliwanag mo rin to kung anong transaction. Dapat kung talagang honest kayo, pataso kayo, talaga kung talaga alam niyo sa sarili niyo, si Sarah, may malaking pera sa bangko na transaction, dapat pinaliwanag niyo rin to. Ang tanong na malaki, sige, palagay natin meron si Sarah 6 billion sa bangko. Nasaan yun? Di ba? Nasaan yun? Nasa bahay niya ba yun? Ano ba? Transaction yun hindi naman pera yun ni Sarah Ang magiging record nun ay 112 million 800,000. Biro mo, 1 million lang ang nilaro mo, naging 112 million yung transaction. Grabe. Pero ang actual na pera mo lang, 2 million.
actual na pera mo 2 million, pero sa transaction lalabas 112 million. At kapag ginawa mo yan sa loob ng isang dekada, 10 taon. ibig sabihin sa loob ng 10 taon, ang magiging transaction mo, di ba? Transaction, yan ang naririnig niya, transaction, bank transaction, aabot ng 1 billion 128 million pesos. 2 milyon lang yun, ha? Sa isang 10 taon, ha? What if pa kaya kay Sara Duterte kung halimbawa nag-withdraw siya 10 milyon pabalik-balik? Di lagpas 1 billion yan, 6 billion niya, tutugma. Kaya yung sinasabi nila na mula 2007 hanggang 2025 yata sa bank account ni Sara Duterte na 3 billion transaction, maliit yun. Bakit? Ito nga 2 million lang ang nilaro. 2 million ang pera, nilaro ko lang ay yung 1 million, umabot ng 1 billion 128 million. Yan yung magic. Dapat ang titingnan yung actual amount. Actual, hindi ang transaction. Kasi magkaiba ang actual amount na nasa deposito at yung amount ng transaction. Tama. Hindi Galing. nyo alam yun, mga tangalista, no? Kala nyo, nakapuntos na kayo, bida-bida si... Naku po, mali ang paghahanay ng script ni Redon. Kasi akala niya, konti lang ang may bank account. Maraming Pilipino may bank account at lalong-lalo na madaming DDS ang bank teller. Mamaya, lagot ka, Redon, mga bank teller ka. Imbis na makakuha kayo ng maniniwala sa inyo. Baka yung mga sabi nga ay neutral na mga bank teller o kaya mga supporters ni Leni Robredo ng mga Pinkyawa kumampi na kay Sara Duterte. Bakit? Sabihin nila, tatangan naman ito mga to. Ay, nako. Naunawaan nyo na. Mga tangalista at yung mga Pinkyawa na walang bank account. Transaction, hindi yung actual amount. Transaction, bank transaction. Tandaan nyo na. Okay. Ngayon, napakaliwanag dito, Kayo na, para malinaw. Ayaw nyo maniwala kay Kuya? Ayaw nyo maniwala? Itanong nyo sa bank teller. O kaya, pag may ipon kayo, kung magkakaroon man, subukan nyo mag-withdraw ng 2,000, pasok mo, tapos the other day, pasok mo, withdraw, tapos tignan mo transaction mo, ang laki. Magugulat ka. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Nabigyan ko kayo ng magandang paliwanag dito. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.